mga nanghihingi ng suhol. So, ibig sabihin, nung nandun siya sa committee ni Marcoleta, limitado lang yung kanyang kinanta. Yung nasa 2022 lang hanggang 2025. Pero nasa HOR na siya, nagbago na ang ihip ng hangin. At sabi niya, matagal na daw yan, na merong nanghihingi. Kahit sa panahon ni Duterte ay meron ng nanghihingi. So nagbago yung kanyang yung kanyang statement. At inamin din niya na hindi naman talaga, wala naman siyang personal knowledge tungkol doon sa pag-name drop sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Kasi ito ay sinabi lang sa kanya at wala naman siyang personal knowledge. So kitang-kita natin mga kaibigan na dito sa Blue Ribbon Committee, meron talaga silang gustong mangyari na idiin talaga si Speaker Martin Romualdez at ito namang mga senador ay i-absuelto. Pero pagdating po sa House of the Representative, sila po, itong mga senador na to ay kinanta. Kasi hindi ako naniniwala na 2 senador lang yan, Sa bagay, isang district engineer lang naman ang nagsabi, Pero siguro kung along the investigation, baka lalabas pa, hindi lang yan isang senador, mga kaibigan. Marami yan, Maraming senador yan. Pero doon sa House of the Representative, 2 pa lang ang pinangalanan. So magkakaroon pa po ng antabayanan po natin yung mga susunod na mga hearing sa House of the Representative at malalaman natin sino-sino pang mga senador na yan. So, ayan na nga po. Mismo din, guys, dito rin sa HOR, mismo, ay sinabi din na ito ngang si Pulong Duterte ay confirm, nakatanggap ng 51 billion, Hindi lang 51 billion, almost 52 billion yan, 52 billion. So tuloy natin mga kaibigan, mabalik tayo dito. So, ito nga po, yan, si Toby Tionco. Siya po mga kaibigan ay tinatawag niyang sarili niya as budget watchdog daw. Pero bakit ngayon lang siya nagsalita? Kung talagang siya ay budget watchdog, So yan nga po, kahapon, akala mo ay si Toby Tionco ay reborn saint, sa Senate hearing. Nagsalita siya as if na wala siyang ambag o pagkakamali sa mga nagdaang panahon. Pero nakakapagtaka na bakit lang siya nagsasalita ngayon, Kung talagang may prinsipyo siya, bakit hindi siya sumigaw noong 2016 hanggang 2022? So dahil ba hindi si Speaker Martin Romualdez ang speaker noon? Or dahil ba protektado niya ang mga Duterte noon? At ngayon, he's out of power at biglang naging budget hero? Biglang naging concern sa budget? My God, At ito pa mga kaibigan, sinisisi niya si Saldico. So hindi natin pinagtatanggol si Saldico. Kung talaga may kasalanan siya dyan, kasuhan, ikulong, Pero ito mga kaibigan, ang nakikita ng taong bayan, sinisisi niya si Saldico, pero siya mismo ay merong insertions. Meron siyang 529 million ang insertions ni Toby Tionco sa 2025 budget. Kaya sabi ko nga mga kaibigan, dapat itong si Toby tumahimik na lang. Kasi kanyang tinuturo yung iba, pero hindi niya ituro yung sarili niya na meron siyang 529 million na budget insertion para sa kanyang distrito. So paano ka magmamalinis kung alam mo naman na sumausaw ka rin sa putik? 'Di ba, mga kaibigan? So, para sa akin, wala siyang karapatan na magmalinis, wala siyang karapatan na magturo dahil siya din ay mayroong kasalanan, So, eto pa, yan, pag-witness ng mga diskaya, halatang-halata na scripted, mga kaibigan, So, this couple, mga kaibigan, ang sinasabi nila, ay scripted talaga yung mga sinasabi, So, nagsabi ng pangalan, left and right, na wala namang ebidensya. So, sabi nga natin, okay lang na magsabi ng pangalan, pero dapat ay merong ebidensya.
Diba? So, ito pa mga kaibigan, 2 to 3% lang daw yung kinikita nila sa kanilang project. So, kung 2 to 3% lang ang kinikita nila sa kanilang project, paano sila nagkaroon ng 40 luxury cars? Diba? Take note mga kaibigan, 40 luxury cars. Pero yung mga kotse nila, mga kaibigan, kung lahat-lahat ng mga kotse nila ay lampas na 100, no? Pero yung kanilang luxury cars ay 40. Ang dami, di ba? Luxury cars, 40. Grabe talaga yung greed, mga kaibigan, sa kanilang puso. Greediness na yan eh. 40 na luxury cars, ilan lang ang anak nila? 3. So, 3 anak, 2 sila. So 5 lang sila. Tapos 40 ang kanilang luxury cars. Grabe, napaka-greedy mga kaibigan, no? So, ano ba talaga? No? May ghost project? Wala. No? SOP lang ba o sinadya lang ba talaga ang overpricing? No? Yung tunay na goal nila, maging state witness para hindi sila makasuha ng economic sabotage na non-bailable at para maisalba ang sarili, kakapit sa kasinungalingan. At syempre, they throw SMR under the bus para hindi Duterte officials ang mapag-initan. So dito po, kitang-kita ng taong bayan, nakita po ng taong bayan yung talagang pagdadawit sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez para si Speaker Martin Romualdez ay ibagsak, matanggal sa pagiging speaker, mapalitan, para nang sa gayon ay matuloy na naman yung kanilang plano na ilagay, no, si Gloria Macapagal-Arroyo pagkatapos ay pag nandyan na, wala na si speaker, wala na magtatanggol kay PBBM, gagawa na nila ngayon ng impeachment si PBBM, mapapatalsik sa pwesto, si Sara Duterte na ang magiging Pangulo ng Pilipinas. Yan po exactly ang gusto nilang mangyari. Kaya nakita niyo mga kaibigan, no? Ipinagtatanggol. Guys, kitang-kita niyo eh. Tingnan niyo yung body language. Bato de la Rosa, Jingoy Estrada, Marcoleta. Tingnan niyo pinapalabas nila doon sa Senate hearing na parang biktima ang mga Diskaya. Biktima ang mga Diskaya. At itong mga sinasabi nilang Martin Romualdez na nasa itaas daw, na kumakat ng 30 to 40%, yun ang parang sinasabi nila na talagang may kasalanan. Pero ang mga Diskaya, biktima. Yan po ang kanilang pinapalabas sa kanilang hearing, no, sa Blue Ribbon Committee. Kitang-kita po ng taong bayan eh. At meron pang padrama-drama si Bato de la Rosa na dapat dapat kung meron kayong sasakyan na may bulletproof, gamitin nyo dapat yung may bulletproof na para kasi may nagbabanta daw sa mga buhay. Tapos meron pang ilalagay sa witness protection, magiging state witness. Take note guys, state witness. Kapag ikaw ay naging state witness, hindi ka nakakasuhan. Take note. Paano mo ilalagay na state witness ang mga Diskaya na merong 40 luxury cars, merong mansion, mga kaibigan, at napakaraming mga properties, at napakaraming mga pera, napakaraming mga binili na mga luxurious na mga gamit na pinapakita, di ba? Bags, magkano ang bag ni Diskaya? Guys, nakita niyo sa interview, ang dami, di ba? Pinagyayabang. Bag lang umaabot ng halos milyong halaga. Yan ba gagawin mong state witness? Kitang-kita mo naman mga kaibigan, no? Nagkaroon ka ng 40 luxury cars at iba-iba pang mga cars pagkatapos gusto mo maging state witness ka. Kumita ka. Grabe ang kita. Pagkatapos gusto mo maging state witness ka. So kitang-kita natin mga kaibigan, ng script ng mga Diskaya, i-absuelto ang mga senador, ilaglag ang Speaker Martin, ilaglag ang mga kongresista, basta ang mga senador i-absuelto at gagawin nila ay kanilang ipopropose na maging state witness si Diskaya. At mga kaibigan, dapat walang babanggitin na
2016 up to 22, no, sa panahon ni Duterte, dapat hindi babanggitin. Dapat ano sila, save sila. Pati yung mga senador, save. Walang babanggitin na maka Duterte, walang babanggitin noong 2016 hanggang 2022 na si Duterte ang nakaupo, walang babanggitin. Dapat ang babanggitin 2022 lang hanggang 2025. Kay PBBM lang. 3 years lang. 3 years lang na korupsyon ang dapat banggitin at dapat absuelto yung panahon ni Duterte na 6 na taon. So kitang-kita, nakita po yan ng mga kababayan natin. Hindi naman po bobo ang mga kababayan natin. Hindi naman po tayo tanga. Hindi naman tayo bugok na hindi natin yan nakikita. Kaya nung nangyari, ang clamor ng mga kababayan natin, palitan ang leadership ng Senado. Nang sa ganon ay mapalitan din ang Blue Ribbon Committee. Nakitang-kita naman na sinasalba ang mga Duterte. At pilit na binabagsak si Speaker Martin Romualdez para matanggal sa pwesto at pagtanggal na sa pwesto, madali na rin nilang mai-impeach si PBBM at matanggal din ang Pangulo sa pagka-Pangulo at maaari pang makulong. Diba? So yan po mga kaibigan, ang kanilang maitim na balak. Pero hindi sila nagtagumpay dahil mga kaibigan, hindi papayagan ng Panginoong Diyos na meron na nga tayo idinalaga ng Panginoon ng isang Pangulo na mag-aayos ng katiwalian, ng korupsyon, ng dekada-dekada na korupsyon. Pagkatapos, gaganituhin lang, tatanggalin lang, ipapa-impeach lang. So, hindi po yan papayagan ng Panginoon. Dahil naniniwala ako na si PBBM ang maglilinis ng mga kabulukan sa gobyerno. Naniniwala ako na ang mandato ng Panginoon kay PBBM ay linisin ang gobyerno. Diba? Kasi mga kaibigan na, tingnan nyo ha, ilang dekada na ang katiwalian na to. Ilang dekada na ang katiwalian na nangyayari ngayon sa gobyerno, sa DPWH. Pero ni isang Pangulo, wala man lang naglakas ng loob na banggain itong pader na ito. Banggain ang pader ng korupsyon na ito. Walang naglakas ng loob kahit isa. Ito lang ang Pangulo lang natin, Bongbong Marcos. Kita niyo si Duterte, mga kaibigan, ang sabi ni Duterte? Suko siya, mga kaibigan. Suko daw siya. Hindi daw niya kayang wakasan ang korupsyon. Kahit bigyan daw siya ng 20 years, hindi daw niya kayang wakasan ang korupsyon. Maghanap na lang daw tayo ng Marcos. Yan ang sinabi ni Duterte. Gusto niyo ng ano? Ito, pakita natin coming from the mouth of Duterte. Hindi niya kaya. Maghanap daw tayo ng Marcos. Yan, pakita ko sa inyo yung sinabi ni Duterte. Kahit bigyan daw siya ng 20 years, hindi niya kaya na wakasan ang korupsyon. Maghanap daw tayo ng Marcos. Yan, okay. Ano natin Okay. Yung sinabi ni Duterte. Okay. Hina naman ng internet. Bilisan mo. Hina ng internet. Yan. Ito to. Dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko, pero sa batas na ito, Constitution, even if may 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. So, sabi niya, hindi daw niya kaya, no? Kahit bigyan daw siya ng 20 years, hindi daw niya kaya na labanan ang korupsyon. So, maghanap daw ng Marcos. Ayan na. Nahalal na ang Pangulo namin, Bongbong Marcos. Pero anong ginawa mo? Siniraan mo, di ba? At patuloy mong sinisiraan. Natigil ka lang sa paninira nung nasa dahig ka na. Di ba? Sabi mo, maghanap kayo ng Marcos.
Dahil hindi mo kakayanin ang korupsyon, ang paglaban sa korupsyon. Hands off ka na, hindi mo kaya. Inamin mo na inutil ka sa paglaban sa korupsyon. Kaya maghanap kami ng Marcos. Ito ang Pangulo namin ngayon, nilalabanan ang korupsyon. Siya mismo ang nag-expose, siya mismo ang nagpa-iimbestiga at ang dami ng mga natanggal, pati yung dating sekretary. So ito na yung ginagawa ng Pangulo namin. Nilalabanan niya ang korupsyon sa gobyerno na hindi mo kinaya na gawin. Real talk. Dito sa Pilipinas, ganon. Di ba? So yan, kahit si Duterte umamin, hindi niya kayang labanan or wakasan ang korupsyon kahit bigyan pa siya ng 20 years. Kaya anong suggestion ni Duterte? Maghanap kayo ng Marcos. O ito na, mga kaibigan. Ito na, si PBBM. Kaya naniniwala ako na ang Diyos ay may binigay na mandato kay PBBM. At siyan ang paglaban sa korupsyon. Si PBBM ang lalaban sa korupsyon. Tingnan nyo guys ulitin ko yung sinabi ko kanina. Hindi nyo ba nahalata? Ang daming nagdaang presidente. Pero ni isa walang nakalaban sa korupsyon. Hindi nila natuldukan ang korupsyon. Lumago ng lumago, lumawak ng lumawak ang korupsyon sa gobyerno. Ngayon nagkaroon tayo ng Pangulo Bongbong Marcos. Ito ang kanyang mandato. Wakasan ang korupsyon. At ito ngayon ang ginagawa ng ating Pangulo. Wawakasan niya ang korupsyon. Kaya naniniwala ako na si PBBM ang kanyang misyon sa pagiging Pangulo ng Pilipinas, labanan ang korupsyon. Tingnan niyo mga kaibigan hindi yan nagyabang. Hindi yan nagsalita na lalabanan niya ang korupsyon nung panahon ng kampanyahan. Hindi niya sinasabi yan.